Ayan. O yan pong mga yan, sila po yung mga ngayon na binabatikos ng mga troll. O nagsimula iyan kay Rodante Marcoleta. O nakita nyo naman, hindi ba? Si Rodante Marcoleta ang naging Blue Ribbon chairman. At napakaganda nung kanyang hearing. Dalawang hearing pa lang, maganda direksyon ng hearing po. Tragis napunta na sa inagaw bigla yung hearing. Tapos binaboy-baboy yung hearing. Oo, na nung una ang involved yung mga key players talaga. First two hearings nito ni Marcoleta, lumabas na kagad yung mga pinaka-importanting pangalan. Lumabas na yung pangalan ni Zaldico. Lumabas na yung pangalan ni Romualdez. Nung lumabas yung pangalan na yun, nagulantang ang Senado. Dahil syempre may mga kaalyado, saan ba papunta yun? Pag napunta na kay Zaldico, napunta na kay Romualdez, saan na papunta yun? Papunta na sa Malacanang yun. Kaya ngayon, sa tingin ko, inactivate nila kagad. Oy, teka, huwag kayong papayag. So yung mga kaalyado nila sa Senado, biglang nagkaroon ng pag-agaw ng kapangyarihan sa Senate presidency at syempre inassign, tinanggal yung napakaganda namang takbo ng investigasyon, tinanggal dito kay Marcoleta at inilipat kanino? Inilipat kay Panfilo Lacson na ginulo yung hearing. Nung ginulo yung hearing, nung labo-labo na yung hearing, ang dami ng diversions, biglang umalis tapos ibinigay doon sa walang kaalam-alam sa batas na si Erwin Tulfo, na hanggang ngayon wala pang desisyon kung kailan ulit magkakaroon ng hearing. O bakit ba sa tingin nyo hanggang ngayon hindi pa nasusundan yung investigasyon? Tinigil na ng Kamara investigasyon, tapos may ICI na pasikretong nag-iimbestiga, pasikreto dahil hindi natin alam ano nangyayari dyan. Saan ka man makakita? ICI inimbita si Romualdez. Paglabas ni Romualdez, nagpapasalamat siya. Di ba? Magpapasalamat ka lang sa isang komisyon, sa isang komite kung maayos yung napag-usapan nyo ron. Mantakin mo, paglabas ni Romualdez, nagpapasalamat sa ICI. Ibig sabihin hindi siya ginisa doon. Ibig sabihin hindi siya tinusok-tusok doon, tinuyok-tuyok doon, hindi siya binigti-bigti doon. Maganda yung naging usapan nila. Saan ka makakita ng ganyan, hindi ba? So ngayon nakahinto, naka-float yung hearing diyan sa Senado. Dahil alam naman natin, para maiset nila yung mga diversion. Sino ang may mga diversion ngayon? Si Bongo. Si Bongo ngayon, sinasabi nila na si Bongo daw ay may mga kamag-anak na kontraktor. Ano ngayon? Putangin ng kamag-anak na kontraktor, samantalang dyan nga sa Kongreso, sila mismo yung kontraktor . Di ba? Diyan sa Kongreso, yung congressman mismo kontraktor, yung mga anak kontraktor . Doon na pupunta yung mga budget, yung mga project, tapos hindi ninyo sinisita. Ito si Bongo, yung kanyang ama at yung kanyang kapatid ba o kapatid sa labas, may mga kontrata sa gobyerno na ang tagal-tagal naman na hindi pa siya senador. Nakakakuha na ng kontrata mga yun. Siya alila pa lang ni Pangulong Duterte, nakakakuha na ng kontrata mga yun. Bakit hina-highlight ngayon? Ang tanong kasi dito, ito bang CLTG na ito? Ito bang kontraktor na tatay at kapatid niya, may ghost project yun? Meron ba? Di ba? Kasi kung wala namang ghost project, ano ba pinag-uusapan natin dito? Hindi ba ghost project? Kasi yung ghost project, 100% ninakaw yung pera na yun . Ang tanong, diyan ba sa Davao, let's say for example, nagkaroon ng merging or nagkaroon ng partnership, itong mga diskaya sa mga kontraktor na yan, na hindi naman si Bongo, hindi nga siya board member, board of director, hindi nga siya isa sa mga may-ari ng mga kumpanya na yan, although kamag-anak niya. Ano naman magagawa? Kung halimbawa ako, may kamag-anak akong adik na din ako. Hindi ba? Diyos ko naman, conflict of interest ang pag-uusapan natin. Hindi pa ba conflict of interest si Boying Rimulya at si SOJ Rimulya na nasa parehas na administrasyon? Si Bongbong Marcos na presidente, tapos yung pinsan, Speaker of the House. Hindi pa ba conflict of interest yan? Okay lang naman ang magkakamag-anak so long as hindi mga magnanakaw. Yun kasi ang issue dito. Nagnanakaw ba mga yan? Kung hindi, kung spekulasyon nyo lang, imposible naman na hindi magnakaw. Magkakamag-anak, imposible naman na hindi napapaboran yan. Yung kamag-anak, kanang kamay ni Pangulong Duterte. Yun na nga ang masama . Ang reputasyon kasi ng mga Duterte, walang palakasan. Ang reputasyon ng mga Duterte, sabi nga nung panahon nga ni Duterte, ang mga bidding, hindi daw pamurahan . Kasi noong mga nakaraang administrasyon, kung sino yung pinakamura, yun ang kinukuha. Ang problema, pag mura, substandard. Kay Pangulong Duterte, hindi daw yan uso yung pinakamura. Hindi, kung sino talaga yung kayang mag-deliver nito, yun ang yun ang may reputasyon mag-deliver ng isang proyekto na matibay talaga at mapapakinabangan ng mahabang panahon, yun ang ina-approve. Ngayon, Diyos mio, ghost project, literal, as in walang, kahit isang bakal, wala. Tapos ang iniimbestigahan natin si Bongo na may tatay na kontraktor at saka may kapatid sa labas na kontraktor na wala namang patunay na nabibigyan ng pabor.
puros espekulasyon lang, ay imposible naman. Kung yan ang ano natin, pagbabasihan natin, espekulasyon, hindi ba, mas dapat mag-speculate tayo na yung mga pagnanakaw sa gobyerno, since si Bongbong Marcos ang pumirma niyan, siya ang pinuno ng sindikato? Pwede bang ganon? Kasi yun, meron tayong ebidensya. Sa flood control project for 2025 alone, ilan pong ghost projects yan? So pwede na ba natin sabihin na si Bongbong Marcos ng ulo ng sindikato ng pagnanakaw na yan? Bakit hindi iniimbestigahan yung eksaktong mga ghost projects ngayong 2025? Bakit ang sinisilip yung mga kamag-anak ni Bongo, yung etong si Chis Escudero, isa pa. Yung mga may ano daw, meron daw si Chis Escuderong bayaw. May bayaw daw na kontraktor. Ano naman kung kontraktor yung bayaw niya? Hindi ba putyang inang yan, kung hindi siya ang may-ari at kung wala namang nakukuha yung bayaw niya na yun na proyekto sa distrito niya, anong problema? Lahat naman tayo may mga kamag-anak, ano yan? Tatanggalin na natin mga kamag-anak natin. Tsaka okay lang, okay din naman na magduda kayo tungkol sa mga kamag-anak Ayos yan. Pero ang pinagdududahan natin, yung mga kalaban lang. Pagka para sa inyo, kapag si Bongbong Marcos na ang daming ghost project daw dyan sa Ilocos Norte, ang daming substandard projects daw dyan sa Ilocos Norte, si Bongbong Marcos na kaalyado mismo ng mga diskaya, si Bongbong Marcos na pinatakbo mismo yung mga diskaya dyan sa Pasig para siraan si Vico Soto, hindi natin hina-highlight as conflict of interest. Ano yan? Self-serving? Ano yan? Double standard? Hindi ba? Katulad niyan, itong kamag-anak issue kay Chis Escudero, smokescreen lang yan to hide the truth about Martin. Paglilihis lang ito, kasama ito sa script ni Martin para ilihis ang usapan sa tunay na issue. Ang halos 1 trilyong pisong flood control ayuda scam sa ilalim ng 3 termino niya bilang speaker. 3 terms bilang speaker. Napakaraming korupsyon. Hindi yun ang tingnan natin. Bakit ang tinitingnan natin? May bayaw. Ito naman, may kapatid sa labas. Diyos mio. Alam mo, bahagi yan ng 3D strategy ng mga kampon ni Martin. Destroy, divert, and distract. Una, destroy the person who exposes misdeeds. Destroy yung tao. Halimbawa, si Chis Escudero. Number 2, divert. Divert attention away from the fact that all evidence points to Martin being Zaldico's biggest and most powerful backer. Si Martin Romualdez ang Speaker of the House, siya ang bossing. Tapos involve yung kanyang kanang kamay na head ng Appropriations Committee. So the buck stops sa 2 tao na yan. So bakit ang sinisita natin si Chis Escudero na may kamag-anak lang na kontraktor na wala namang kontrata sa kanya, na wala namang kontrata sa kanilang probinsya, nagkataon lang kontraktor. Ano naman, pakikialaman mo ba? Kung hindi naman ikaw konektado doon sa negosyo niyo, bakit mo siya pagbabawalan magnegosyo? Kung halimbawa ba, si Chis Escudero, yung bayaw niya na yan, may catering business. Tapos lagi niya hindi catering, restaurant, tapos lagi siya diyan kumakain, ibig sabihin, corrupt na siya dahil doon siya lagi kumakain, ganon. Ano yung pangatlong D? Distract. Again, 3 D ito. Destroy, sisirain yung isang tao para ma-divert ang issue at i-distract ang mga publiko so they are not focused on the true criminals. Destroy, divert, and distract. Talagang ililipat mo sa ibang tao para yung mga tatanga-tanga na mga naniniwala pa sa kanila mawala doon sa totoong issue. Again, the real issue here is ghost projects, corruption ng gobyerno 2023, 2024, 2025 for the whole of that 3 budgets. Ang nasa batas po natin, pinakamataas dapat ang budget ng Department of Education. Pero yung 3 budget na yan mga bossing, ang pinakamataas DPWH. Under Romualdez, Zaldico, and Marcos Sr., ang pinakamataas dyan, DPWH. So labag sa batas po yan. At ito pa ang pinakamatindi, 2025 budget Ang budget natin since yung mga nakaraan pa, hanggang 2023 at 2024, ang budget natin 4 na trilyon lang. 4 na trilyon. Noong 2025, itinaas nila yung budget to almost 7 trillion, 6 point something trillion. Tinaasan nila ng 2 trillion yung budget natin. Tapos, anong nangyari? Ayan, puro ghost project. Tapos ngayong 2026, ganun pa rin. Kung magkano yung budget natin noong 2025, tinaas ng 2 trillion. Ganun pa rin sa budget natin sa 2026, mga bossing. Tapos, wala naman tayong nakikitang pagbabago. Since 2023 budget, 24, 2025, ano mga pinangako ni Bongbong Marcos? Pinangako niya 1 milyong pabahay, itutuloy yung build. Meron ba? Wala, di ba? Wala. Loko-loko ka ba? Ano nga na naman? Wala talagang infra. Mantakin mo, tinaasan ng 2 trilyon yung budget tapos walang construction na matino. Puro pagnanakaw. Tapos sasabihin mo, teka, hindi ako sangkot dyan. Sasabihin ni Bongbong Marcos, hindi siya sangkot. In-approve niya na tumaas. Actually, ang nagbigay nga ng budget siya
O kasi ganito yan. O magkano ang koleksyon ng ano ng gobyerno? O sige. Ang budget natin para sa taong 2025, 6 point something trillion. Uy, tumaas boss, 4 trillion lang nun eh. Oo, taas natin para sa serbisyo. O di ba? Tapos yung pera na yon, yung 6 trillion na yon, ibibigay yun sa Kongreso. Yung Kongreso ang mag-a-allocate nun kung saan nilang mga ahensya ilalagay at yung mga ahensya ng gobyerno nasa kanila kung dadagdagan nila yung budget o babawasan nila yung budget. So Congress ang gagawa, Pangulo ang nag-set ng numero, Congress ang maghahati-hati ng pera tapos sasabihin nyo, pukin ang ina nyo. Hindi kayo sangkot sa pagnanakaw ng hayop na yan. Kayo ang nagtaas ng budget. Kaya nyo pala itinaas yung budget, putang ina nyo. Yung pala magnanakaw kayo ng sandamukal. Mga hayop talaga eh, hindi ba? So dito ngayon mga bossing, sinisiraan si Cheese dahil siya ang unang nagdawit sa pangalan ni Martin Romualdez at ni Saldico sa mga anomalya sa 2023, 2024 at 2025 budget. He was the first to sound the alarm regarding the suspiciously large amount of funds allocated for flood control projects, and he continued to be the brave enough or to be the one brave enough to expose the shenanigans of Martin and Zaldi. Sino? Si Cheese Escudero. Actually, si Mig Zubiri, damay nga siya dyan dahil Senate President siya nung mga panahon na yan. Bakit si Mig Zubiri hindi iniimbestigahan? Di ba? O kasi kung alam ni Cheese Escudero yung transaksyon ng bayaw niya, bakit niya ipapasubo yung sarili niya at makikipagbanggaan kay Martin? Kung corrupt si Cheese Escudero, hindi yan makikipagbanggaan kay Martin. Hindi niyo pwedeng gamitin yan kay Bongbong Marcos. Bakit? Hindi naman siya nakikipagbanggaan eh. Nagtayo lang siya ng investigative body para sabihin na nag-iimbestiga siya. Pumunta siya sa mga flood control areas, projects na mga ghost. Kasi talagang hindi niya na hindi niya na maitatanggi. Mga tao na mismo naglalabas ng mga video eh. Napalpak yung mga proyekto eh. So ngayon, nagpunta lang siya doon para sa optics, tapos nagbuo siya ng investigative body para masabi sa tao na may ginagawa siya. Pero may pinapangalanan. Meron na siyang mga malalaking mga politiko na binabatikos. Si Pangulong Duterte, mga congressman, pinagbabanggit niya noong panahon niya. Eh ito, si Bongbong Marcos meron? Wala. O, di ba? O. Kontraktor ng Octagon sa Tacloban Airport yung bayaw ni Cheese Escudero, pero hindi ibig sabihin nun na proyekto ba ni Cheese Escudero yun, yung Tacloban Airport? Hindi naman. Independent naman na kontraktor yung bayaw niya at may mga kontrata sa gobyerno. Galing ba kay Cheese yung kontrata? Hindi. Bakit nila hina-highlight yung bayaw ni Cheese? Eh hindi naman nagbibigay ng project si Cheese doon ever. O kahit siya sa atin yung mga project ng bayaw ni Cheese Escudero, wala kayong makikita na anomalya. Walang ghost project, walang substandard, lahat natapos, nasuri, so walang issue. Bakit? Bakit hina-highlight yan ngayon? O, ang pagiging contractor mga bossing, hindi yan illegal. Oo. Being related to a contractor, hindi rin po yan illegal. Ang illegal po, yung mandurugas ka. Ang illegal yung mandaraya ka. Ang illegal yung meron kang ghost project. Si Bongo, wala yung mga kamag-anak niya na contractor, walang substandard na proyekto. Walang ibinigay si Bongo sa mga insertions niya projects diyan sa pamilya niya na yan. At kung ano man ang business transactions nila, so long as maayos yan, wala silang demanda ng palpak na mga proyekto nila, walang problema dyan. Ang may problema po is yung pinirmahan mo yung budget na napakaraming pagnanakaw. Pinirmahan mo yung blankong BICAM report. Pinirmahan mo yung isang budget na hindi na nga pinrioritize yung edukasyon, tapos sabi mo, legacy mo, edukasyon, gago. Hindi nyo nga pinaprioritize yung edukasyon eh. Yun po ang masama, mga bossing. Walang proyekto ang bayaw ni Cheese sa Sorsogon. O kahit man ano, wala siyang proyekto doon. Ginagamit lang yung issue ng kamag-anak para pagtakpan ng kasalanan ng mga tunay na sangkot. Martin and his cronies are using the same playbook over and over and over again, mga bossing, to protect themselves. Oo, para ilagay yung blame sa iba at ayun na nga. Masabi na si Martin ang hindi most guilty. Hindi mangyayari lahat ng mga issues natin ngayon kung hindi dahil kay Martin Romualdez. Kaya nga siya pa din ang ginawang Speaker of the House ng mga congressman ngayon eh. Dahil busog na busog sila nung panahon ni Martin Romualdez noon eh. Nabisto ngayon, hindi na nila maitago. Kaya anong ginawa ni Bongbong Marcos? Pinasibak niya. Pinapalit niya si Boji D. O bakit naman ipapalit ni Boji D ni Marcos si Boji D at ang plano lang yata nung kanyang pinsan mag-leave eh. Leave of absence. Hindi. Walang leave of absence. Tanggal ko. Ba't niya tinanggal yung pinsan niya kung hindi sila nagdedelikado ngayon? Oh. Yan ang totoong issue natin diyan. Oh, grabe, di ba? Umpisa pa lang umati ka muna.